What's up mga karabas? Kamusta po kayong lahat? Isa na naman pong episode dito sa ating Backyard Aviary. Ang atin sa inyo ng Ayam Harabas Channel. Ano yun? Ha? Ano yun, ha? Ano iningi-ingay mo, ha? Bulaga! Si Dimple po ngayon na lumabas sa kanyang pugad. Dahil naglilimlim na po sila mag-asawa. Anong balita? Ha? Hindi na tapos-tapos yung sigaw na yan, ha? Ano ba yan? Oh, busog ka naman. Haba-haba ng banding natin kanina eh. Ayun mga karabas, dahil lang episode natin ngayon, transfer na natin sa mas malaking cage yung ating dalawa na lang mga karabas, yung ating hinahan feed na lovebird, yung first batch po di ba 3 yon? Sayang, pinangalanan ko sana yung mga karabas. Ang ganda na nung ano eh, tingnan nyo gusto kong i-shoutout yung nagpangalan, nakita ko po kasi sa comment. Sayang naman, may pangalan na sana kayo. Ito, shoutout pala kay Rian John. Rian John 1262. Sabi niya, yun lipat apartment. Si Chico, si Chiki, at saka si Cheska. Nag-ano siya, nag-suggest siya mga karabas ng pangalan ng trio natin, yung unang batch. Di ba kung tawagin ko lang si Panganay, tapos si Bulilit. Papangalanan natin mga karabas. Si Chico, kasi sure ako lalaki yun, yung blue. Siya po yung nakawala, di ba? Yung nakalipad na dinagit ng mga kalaban nating Maya. Dinagit ng Maya mga karabas. So kaninang umaga nagpakita pa rin siya sa akin dito sa area. Palipat-lipat siya ng mangga doon sa taas ng bubong sa 3rd floor. Pasilip-silip sa akin pero ayaw bumaba. Talagang sobrang hesitant siyang bumaba, no? So yun nga. So pero babaguhin ko yung suggestion niya. Kasi suggestion niya, Chico, Chiki at si Cheska. Para lagi puro chick, ganun, di ba? Si Chico, si Chiki, tsaka si Chika, di ba? Si Chico, si Chiki, tsaka si Chika. So ngayon, yung dalawang female na lang po yung natira. Not sure ako pero malaki po sila malaki yung build nila, tapos malaki yung ulo nila. So tingin ko, babae silang dalawa. So si Chico nakalipad, si Chiki at saka si Chika yung natira natin. So may pangalan na po yung dalawa natin na natira. So ngayon, nabanggit ko nga, ilipat na po natin sila ng area dito sa cage na to. Napansamantala lang din hanggat di tayo nakakapag-provide ng mas malawak na aviary mga karabas. Ito pong cage na to, bigay po sa akin to ni Kuya RB. Nalala ko po nung kinuha namin yung mga ibon, pinadala niya po ito. Ayan. So dati niya daw yan lalagyan ng lovebirds din. Kaso may kwento. Si Ate Daps daw palagi pinapawalan kasi naawa. Malaya na kayo! Kaya pawalan daw yung kanilang mga alaga. Ayan. Yung mga karabas, nalagyan natin ng karton, pero lagyan natin ng tarpaulin sa loob para hindi talaga malaglag yung Tapos, sa paghalongkat ko sa namin, dyan sa bodega, nakita ko tong tarpaulin na to. Nox! Ayan Ito po yung time na tumakbo ako ng 525 kilometers in 11 days. Ayun. So gagamitin natin yan na dito na para may pakinabang pa siya. Gawin natin. Patong natin to. Yun. Yan. Ay, guide na tayo. Yun.
Okay, at ilalagay na natin itong kusot. Ayan o. Para feel pa rin nila yung dati nilang ano no, dati nilang container. Ayan. Parang gusto nilang mag hukay-hukay. Pwede pa nilang gawin. Pero mas malaki na to at kita na nila yung surroundings nila. Okay, nakalabas. Pero lalagyan muna natin ng perch. Kasi maganda rin yung may nadadapo-dapuan na sila dyan. So kuha tayo sa mga sanga-sanga dito. Ranggo! Ranggo dog. Nakakulong sila mga karabas kasi nung adult na po sila, ang hirap na nakakawala. Ang dami nilang na ano, kasi sirang gamit ba. Kasi sila pwede na ano lang talaga, na dito lang. Anyway, malawak-lawak na mahaba naman yung takbuhan nila, kaya ayos lang. Hindi gaya na to, mabait. Si Awaw naman, nakunan. Nakunan mga karabas, buntis yan eh. Ang tatay ay si ano pa, si Drogo, tsaka ito si Ranggo. Sayang, last ano sana ni ano yun, ni Drogo. Yung perch nila mga karabas, maganda itong gantong pabilog para ma-develop pa rin yung ano nila. Yung paa nila sa pag-grip. Kuha pa ako dito. Yan. Dalawa lang. Yun oh. Isa. Yun. Nakangagad ah. May binili ako dyan pito mga karabas eh. So, from today, yung gagamitin natin, no, na pito, yun yung magsisilbing pang tray natin sa kanila. Tuwing pipito tayo, bago natin sila pakainin, para ma-recognize nila na kapag malaki na sila, bawa. So, yung tipo pag lumilipad sila, pituhan mo lang, lalapit sila. Masukunin ko lang po. Ito mga karabas, oh. Yan. So, pipito tayo na ganyan bago tayo papakain. Simula ngayon. Yan. Ma-recognize nila yung mga karabas. Na pag pumito na ganun, kakain na. Ayan, oh, grabe naman. Oh, ano na yan? Oops. Nilipad ito maya-maya. Antabay tayo, baka bihagin na naman ng ano, ng maya. Ayan o. Hindi. Dito ka na. Dapo ka dyan. Dapo ka dyan, huwag ka na maya. Yay! Wow! Parang na-excite siya oh. Ayaw mo galis sa kamay ko. Mati ka na, ayan o. Yan na. Oh. Yun o, patong dyan. Turuan kitang pumatong. Ayaw umalis sa kamay ko. Ah. Dali. Yan, di ba? Oh, di. Yun o. Sila po yung unang batch natin mga karabas ng mga maamong lovebird, ano? Yan. Ito mga karabas yung sinasabi ko. Tatambakan pa natin to para tumaas pa ng konti. Para hindi magtubig. Tapos, gagawa tayo dito ng dalawang malaking aviary. Dito yung bagong species natin. Sa kabila yung isa pang
bagong species din. So soon mga karabas, malalaman niyo po yan kung ano at saan nanggaling po yung ating mga bagong alagaan. Ayun mga karabas, thank you so much po sa panonood sa ating simpleng vlog ngayon. At ayun, gusto ko po kasi kayong updated. Gusto ko palaging ina-update ko kayo sa mga development natin dito sa ating backyard aviary. Na dati po ito lang, ang liit lang, nadugtungan, naging ito, nagkaroon ng malaki diyan. Nagkaroon tayo ng isang species pa. Tapos yung likod, i-develop din natin. Kasi mga karabas, thankful tayo dahil nagkaroon tayo ng ng accounting budget kasi yung bangkang may sarabas meron na pong buyer at ayun nga magda-down na this week ng kahit paano magda-down na siya. Tapos sa mga susunod na buwan yung full payment, at least may mapagkukunan tayo ngayon ng budget para ituloy po yung development dito sa likod natin. Gagawin po nating mga aviary yan. Tapos at the same time, nagkaroon din tayo ng budget sa pagpapagawa ng ating bangka, yung ating fiberglass. Kasi malapit na pong siguro matapos tong amihan, makapaglaot na rin ulit tayo. So kaya thankful na rin tayo. So bakit ko binenta yung bangka may sarabas? Makapanood nyo po yun sa sa Harabas channel. So kinuwento ko po doon kung bakit ko siya ibebenta na. Kung bakit ko siya binenta na. So may reason po tayo. Anyway, sabihin ko na rin. Kwento ko na rin dito, Kasi hindi na ako ganun kasaya mga karabas kapag gagamitin ko pa siya. Kumbaga, merong lungkot merong lungkot sa tuwing gagamitin namin siya. Parang hindi namin kayang, lalo na ako, hindi ko na kayang maging masaya na tipong parang asip walang nangyari. Diba? So kaya kailangan ko na po siyang i-let go. So halos isang taon ko rin pong pinag-isipan kung ibibenta ko ba siya o hindi. So finally, kaya ko na siyang i-let go ngayon, yung bangka. Kaya ayun, move on na tayo. Mag 1 year na rin. At ayun mga karabas, nasaksihan niyo po kanina kung paano natin ilipat yung ating mga halagang ibon na mga hinahandfeed natin na si Chiki at saka si Chika. Kaya lang mga karabas, inalis ko muna sila dito kasi sobrang sila, parang hindi sila mapakaliba. Kaya gagawin natin, utay-utay lang po. Hindi natin sila bibiglain. Kanina, nakakaawa Paglusot ko ng kamay ko dito, nakasampa sila dito, nakakiyabit, nakaganon. Gusto nilang, kumbaga, hindi pa sila kasi at ease sa lugar na to. Hindi pa sila komportable ba. Kaya ang gagawin natin, utay-utay lang. Hanggang sa masanay po sila. Ayan Kaya gawin natin mga karabas. Ngayon, 2 hours silang nandyan. Sunod, bukas, posibleng half day ko sila lagay dyan. Tapos, balik ko ulit dito sa hapon. Pang 3rd day or pang 4th day, saka po natin sila totally iwan dito sa panibago nilang temporary cage. So, kanina pala mga karabas, nalimutan kong ikwento, dumaan pala dito, nagkaroon ng short visit yung mga taga DNR. So, ang ilan po sa kanila ay galing pang region. Tapos, yung iba naman galing LGU. Tapos, yung iba ay from our local office dito ng DNR. So, nagkandak po sila ng inspection. Tapos, yun, chinek nila yung mga alaga natin, syempre. Tapos, ayun, in short, kinamusta nila. At okay naman, maganda naman yung pag-visit nila mga karabas. So, antay-antay lang tayo ng ating CWR. Kung kailan ma-release. So far, nasa almost 4 months na po yun nung in-apply natin. 3 months siguro. Ganun. Ayun mga karabas, sana po, sana subaybayan ninyo yung next update natin dito. Kasi marami tayong update mga karabas. Dahil nabanggit ko nga kanina, tuloy-tuloy po yung pagpapatayo natin ng ng aviary dun sa likod. Thank you so much mga karabas sa panonood. At abangan niyo po yung mga susunod na update. Mag-ingat po kayong lahat. God bless po. Yan